my beloved Boss Mike, Cervera. Grabe to mga kababayan, nabunyag rin. 3 pasaporte netong si Harry Roque. Pasok. Nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Kasi sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Nako, mga kababayan. So eto na. Nabunyag na ho mga kababayan na talagang etong si si Harry Roque, parang si Norman Mangusin. Napakarami din pasaporte, napakaraming passport. 3 mga kababayan. Alam nyong hindi gagawa ng mabuti, yung mga ganyang klaseng tao na nagpapagawa ng maraming pasaporte, mga kababayan. Nako, eto ho mga kababayan, alam nyong hindi gagawa ng mabuti. Parang si Kulaong nga, mga kababayan. Sabi, Boss Mike, killing him softly. Eto na. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Totoo naman, mga kababayan. Hindi pa naman nag-uumpisa ang kaso, mga kababayan, tinakasan niya na Umiska po si bakla mga kababayan Daig pa niya yung wig niya, nag-fly away kusa, mga kababayan tuloy. Sa batas natin, flight is an indication of guilt. Correct. Oo, mga kababayan. Kapag ikaw ay tumakas, mga kababayan, nagpapakita na ito na guilty ka na. Di po ba? Yun, mga kababayan, tuloy. Sana, harapin niya na lang. Tama. Dapat harapin mo dito, bakla, kalnot, di ba? Dapat hinaharap mo kasi. Di kung sana nandito ka, kapag nakita namin na ikaw ay tinataniman, baka ipagtanggol ka pa namin kaso mga kababayan, sa ganitong mga pagkakataon na talagang nakita naman natin na talagang tumakas, umiskapo, etong si wanted na ngayon na si Kalnot, Harry Roque, mga kababayan, alam na natin na ito talaga ay guilty. Tuloy. Limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga Grabe mga kababayan, ang daming pasaporte. Hanggang 3 po ang hawak-hawak na pasaporte ni Harry Roque. Siguro iba-iba pangalan, mga kababayan. Kasi ganoon naman ho yan. Hahawak ka ng maraming pasaporte na iba-iba pangalan. Iba po yan, mga kababayan. Kasi yan po sabi ko nga Norman Mangusin ang peg niya. Bagay silang dalawa, Bagay silang dalawa, ni Norman Mangusin. Oo, yung scammer na ngayon hindi daw makita ni Kaaruba, di ba? At ni Mighty Manong. Hindi nila makita yung si Norman Mangusin ngayon na minsan nakakulong, minsan nakapagpiyansa, minsan nakalabas uli, mang-i-scam uli, mga kababayan. Ganun ho lagi ginagawa ni Mangusin, tuloy. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Dapat naman ganun, mga kababayan, di po ba? Sabi nga natin, parang si Laila de Lima. Si Laila de Lima, atapang babae yan daig pa lalaki. Talagang pinaglaban, di ba? Lagi natin sinasabi yan. Pero itong si Harry Roque, para hong bakla na takot sa mga ganyang mga klaseng mga kababayan mga klaseng kaso. Kasi nga daw magkakasama niya, mga kababayan, yung mga ordinaryong tao. So ibig sabihin, hindi siya ordinaryo, mga kababayan. Hindi siya ordinaryo kasi, mga kababayan, siguro dahil kakaiba siya. Dahil yata sa mga makukulong mga kababayan, siya lang ho yung nagdidikit ng buhok sa panot niya.
Ha? Mga kababayan, o tuloy. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. O, paano naman pagbibigyan yan mga kababayan kung ang kasong isinampa sa kanya ay human trafficking mga kababayan na ayaw ng gobyerno ng Netherlands mga kababayan. Ayaw ho nila yan. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking. Kita nyo, against sila sa human trafficking mga kababayan. Tapos sasabihin nyo ni Roque, pagbibigyan ako kasi gugurgurin nyo ako. Ay, nako. Oh, di po ba mga kababayan? Depende mo yan. Kung ang kasong sinampa sa kanya human trafficking, ang bansang Netherlands ho, mga kababayan, galit sila dyan. Which is the charge against Harry Roque. Yan, mga kababayan. Pakinggan natin ang banat ni Harry Roque naman. Pasok! Dito sa mga taga-DOJ. Ayan. Sa tuwing makikita ko mukha nito si Harry Roque, natatawa na lang ako sa totoo lang. Katawa-tawa naman talaga. Tingnan nyo pagmumukha, mga kababayan. Siyempre, alam nyo naman si Harry Roque, magpapalakas loob. Uy, mga tinginan na ganyan, ha? Parang nakakakita ng ratbo, ha? Tingnan yung mukha ni Roque. Parang tumititig ng ratbo. Tuloy. Hello na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako. Aba, hindi pa sila magkasundo. Sabi no isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman... Ito mga kababayan, kasi si Roque, alam nyo, simple lang naman ang gagawin mo, Roque. Umuwi ka lang at dito mo ipakita kung ikaw ay walang kasalanan. Hindi ka dyan saan social media nagngangawa pero wala ka naman sa ating bansa. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Hindi nahehelo yung biktima ng inyong pagigipit. Hindi ko tuloy. Alam mo, ginigipit na raw siya mga ginigipit. Hindi ka ginigipit, ginagawa lang ang proseso para ikaw ay maiharap sa korte. Kasi nga tinatakasan mo, dahil yung iyong kaso. Yun, di ba? Evangeline Camilosa. Kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Kita mo? Totoo yun. Natatakot ka naman na talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, natatakot na siya. Takot na. Kung ito, mga kababayan, habang may subo-subong saging ito, malamang, nadurog na. Nadurog na sa nginig, mga kababayan. Oo. Siya totoo lang. Kung etong si Kalnot, mga kababayan, kung ito may subo-subo lang na saging, sa nginig niya, mga kababayan, yung saging na subo-subo niya, nadurog na. Nadurog, Talay. Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. Hindi ka ginigipit, bakla. Oo, ulitin ko, ginagawa lang yung proseso. Ikaw naman. Umuwi ka na kasi. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Akala mo lang yan. O di wala palang magagawa. O di hayaan mo sila. Di ba? Huwag ka nang bumunganga. Yun naman pala, walang magagawa. O, di dead ma. Ganun yun. Kung walang magagawa, huwag nang bumunganga. Dead ma. Antayin mo na lang. Di ba? Kasi, mapapahiya ka na naman kung bigla may pumosa sa'yo dyan. Dakmain ka sa ulo mo, hilahin niyang ulo. Hilahin niyang buhok mo, malulos Valdez na ang beauty mo, Talay. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam niyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit anong pangkunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha. Bakit pa kailangan paabutin mo pa ng ganyan? Na kailangan magpa-baby ka pa. Diba? Pwede ka namang umuwi na lang. Nagpapa-baby ka pa. Tapos inuuto-uto mo dyan yung mga OFW.
Iilan na lang ba kayo? Sa totoo lang, iilan na lang sila. Dumadayo na lang si Roque, si Kalnot dyan, sa kabundukan, na para bang sila mga NPA, na walang ginawa mga kababayan, ay magkwentuhan na lang ng paulit-ulit. Kung hindi nyo man napapansin mga kababayan, itong sinasabi ni Kalnot, abay ulit-ulit na lang, di ba? Wala naman nababago, di ba? Bakit hindi na lang ninyo i-record para hindi pa mapagod yung mga kababayan natin dyan na nandiyan at pumupunta dyan sa kabundukan? Itong nakabindin, itong asylum nito dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Naku, sigurado. Paano mo naman nasabi? Kung ang kaso mo nga human trafficking, ano ka ba? Delikado ka dyan. Ayaw nga nila, sabi ni Remulla, ayaw na ayaw ng Netherlands ang mga kasong ganyan. So kailangan pauwiin ka para harapin mo. Hindi ka naman papatayin dito at hindi ka rin naman ito torture. Kung hindi, ikukulong ka lang kasama yung mga preso. Di ba? Ikukulong ka lang naman kasama yung mga preso. Tapos, doon na, baka masiyahan ka pa dahil marami silang saging doon. Mamimili ka na lang kung anong gusto mong saging. Latundan, lakatan, o yung Maria, ano ba yun? Mariang saging, ano? Ano ba yun? Yung maliit na saging na ganito na matamis. Yung madaling mabulok, yung ganito kalaki. Tapos yung lakatan, latundan. Daming saging, ano? Uy, Roque, magsasawa ka rito ng saging. Yung senyorita. Senyorita, senyorito, at saka gusto mo yung jumbo. Hari, mga kababayan, ano? Lahat yun, mga kababayan, meron doon. Ano ka ba? Tuloy. Sa ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko. Kita nyo pa ulit-ulit lang yung sinasabi. Mantakin nyo, ang kaso ko, human trafficking. Ako daw ay tumawag at puro paulit-ulit. Hindi nyo ba napapansin? Paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Yun at yun na rin yung sinasabi niya sa tuwing may mga live sila, di po ba? Wala na akong nababago, mga kababayan. Kaya dapat dito i-record niya na lang di ba? Paulit-ulit lang Yung kulang na dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yun dahil gawang abogado. Wala pala, hindi pala kriminal di patunayan mo dito. Dito ka na lang. Bibigyan kita saging. O kaya gusto mo, ibuyan kita ng sausage o hotdog na lang. Anong gusto mo? Pure foods. O kulang sa bunganga mo yung Hungarian sausage. Yung pinakamalaki, dadaling ko sa iyo. Yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, naku, wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na baka matatakot na. Diyos ko, ano na naman sinasabi mo? Sabi dito ni Justin Case, sabi ni Harry Roque, sabi dito, patunayan nyo daw na member siya ng LGBT. Malay ko kung member ko o hindi. LGBTQ. Pag napatunayan nyo, siya mismo ay uuwi at kusang magpapakulong sa Women's Correctional. Putik na yan. Uy, ano to? Uy, Rocky, wag ka nga ganyan. Sinabi na nga ni Meme Pebbles, bakla ka. Sabi ni Meme Pebbles yun, bakla ka daw. Ano ba? Pati sila. Sister. Ayan na. Eto na, sister. Eto na, ang banat, mga kababayan. Roque, pakinggan mo ha. Pakinggan mo itong sister mo. Babanatan ka. Sister, eto na. Sister, tirahin mo nga. Baka pati sila.
Sister, hindi ka ginigipit. Ikaw lang mismo ang kusang lumaya sa Pilipinas. Yun. Dahil hinahanap sa'yo ng Quadcom kung saan galing ang yaman mo na hindi mo pinaliwanag. Ang sabi mo, galing sa auntie mo. Ngayon, ipinasusumiti sa'yo ang mga dokumento, hindi mo isinumiti. Correct ka, mother. Correct ka, Atcheng. Yun naman talagang totoo dyan. Habang kasagsagan ng Quad Committee hearing, mga kababayan, umiska po, nag-fly away. Nauna pa sa buhok niya si Harry Roque. At dahil nga dito, pinagsusumiti siya ng mga ebidensya kung bakit dumami ang pera mo, lumobo ng kilaki-laki. Ang sabi mo, bigay ng auntie mo at nagbenta ka ng ng lupa nyo. Pero bakit? Bigla kang umiska po, aber? Diba? Yun yun, Atcheng. Yun yung katotohanan. Ano nangyari? Bakit ka umiska po bigla? Wala na. Sige, Atcheng, baratan mo. Galing ni Atcheng Atcheng, baratan mo. Hinahanap sa'yo ng Quadcom kung saan galing ang yaman mo. Correct. Dahil ang dami-dami mong pera mula noong napunta ka at naging spokesperson ka ni Digunyo. Ang laki-laki na ng pera mo. Samantalang ilang taong ka lang ba na naging spokesperson at naging nagtrabaho sa gobyerno. Ang laki milyon ang pera. Na hindi mo pinaliwanag. Hindi niya pinaliwanag. Bagkos, tinakasan niya. Sabi mo, galing sa auntie mo. Ngayon, ipinasusumiti sa'yo ang mga dokumento, hindi mo isinumiti. Correct, hindi. Hindi lang yun. Ang sabi niya, galing daw sa binentang lupa. Lupa daw niya yun. Nagbenta daw siya ng napakalaking lupa. Nabokya, hindi pala niya lupa yung nabenta, mga kababayan. Sige, go! Huwag kang magpabiktim, sister, ha? Oo nga. Roque, ha? Sister ang tawag sa'yo. So, ibig sabihin, bakla ka. Sister ang tawag. Sister ang tawag. Bakla ka, Roque. Huwag ka nang no? Halatang-halata naman. Naririndi na ako sa mga sa mga talak mo. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Para-parehas lang ang sinasabi. Atcheng, para-parehas lang sinasabi ni Roque. Hindi na nagbago. Paulit-ulit lang. Diba? Wala namang ibang sinabi si Roque kung hindi ipagtanggol yung sarili niya sa social media. Ginawa niyang korte itong Facebook at YouTube. Busit. Sige, go! Ang sa akong timeline. Yan palagi ang mga argumento mo. Oo nga. Yun nga palagi argumento niya. Hindi naman nagbabago. Tignan. Ito na. Wala sa'yo nang gigipit. Walang nanggigipit. Wala. Sino namang gigipit sa'yo? Walang pakialam sa'yo si Pangulo. Maraming inaasikaso. Ang daming mga proyekto para pagtuunan ka pa ng pansin, Talay. Ikaw ang kusang lumayas. Hindi ka dumaan ng immigration, sister. Hala ka! hindi ka dumaan ng immigration, sister. Sabi ni Atcheng. Kita mo? Akala mo ba? Akala mo hindi nila alam? Ang mga federasyon nakaabang din sa iyo, sister. Kaya wag mong baliktarin ang mga pangyayari. Correct. Dahil ikaw ang may kagagawan niyan. Kaya dapat humarap ka at sumurrender ka na. Bring him home. Bring him home. Umuwi ka na. Di ba? Tuntua ako dito kay Atcheng. Nakahanap ka ng katapat mo, di ba, Atcheng, birahin mo ng birahin, ha? Wag mong tigilan yan. Diyos ko.
Oo, sabi ba naman siya daw ano, mga kababayan, lalaking lalaki. Hoy, wag ka nga magpanggap. Roque, Diyos ko. Tingin ko mahilig ka rin sa saging. Ano? Ha? Tingin ko mahilig din sa saging si Roque. Hinahanap mo si Presidente. Kasi akala niya, mga kababayan, pinagtutuunan siya. Ano po? Akala ni Roque, pinagtutuunan siya ng Pangulo. Wala akong pakialam si Pangulo dyan. Si Pangulo busy-busy Oo. Di ba? Our beloved Boss Mike!